Hayagang niloko ni Donald Trump ang Israel tungkol sa Gaza Strip kaya tumanggi ang Jerusalem na sundin ang mga kondisyon ng peace plan ng Amerikanong presidente at naghahanda na ipagpatuloy ang digmaan laban sa Iran kahit wala ng partisipasyon ng Estados Unidos. Ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu ngayong araw, Agosto 9, sa pagpupulong ng pamahalaan ay hayagang tinanggihan ang plano ni Donald Trump tungkol sa Gaza. Yun mismo na tinawag ng Amerikanong presidente na isang makasaysayang pambihirang tagumpay noong katapusan pa ng Hulyo. Ngunit lumabas na sa salita lang, ipinangako ni Donald Trump sa Israel ang pagdidisarma ng mga militante ng Hamas at na yon sinasabi niya na dapat iwanan ang mga armas sa mga militante. Hindi na kailangan itong tanggalin o sirain, maaari lang itong itago at iwanan sa mga militante halimbawa personal na armas o isang maliit na otomatikong baril sa kamay ng bawat militante, kunyari hindi naman daw makakasama. Hindi naman ibig sabihin na atake ulit sila agad sa Israel. Pero isa pa lamang ito sa maraming larangan kung saan ang Israel ay kumikilos laban sa kagustuhan ng Washington na yon. Kasabay nito, naghahanda ang hukbong sandata ng Israel na kumilos sa Iran na mag-isa. Ito ay dahil ang pinuno ng pinagsamang komite ng mga hepe ng sandatahang lakas ng Estados Unidos, General Dan Keane, naghahanap ng paraan para makalabas sa digmaan at hindi ito ay pagpatuloy nang hindi man lang natutupad ang alinman sa mga ipinahayag na layunin. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang parehong mga kwento. Ang tuwirang pagtanggi ng Israel tungkol sa Gaza Strip at ang kasabay na kahandaan ng Israel na kumilos ng hindi alintana ang Amerika dahil malinaw na sinusubukan ni Trump na makaalis sa gitnang silangan sa pinakamaingat na paraan. Ako si Alexei Pechi. Talakayin natin ng sabay-sabay ang lahat ng mga paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hihilingin ko sa inyo, pakisuri ngayon din kung nakasubscribe na kayo sa YouTube channel na ito. Sa ilalim ng video na ito, tingnan ninyo ang button na subscribe. Kung ito ay nakaklik na, ayos, maraming salamat sa inyo. Kung sakaling pinapanood ninyo ang mga episode ko pero hindi pa kayo nakasubscribe, pakisubscribe na kayo din. Sa totoo lang, napaka-importante nito. At magbigay na rin kayo ng like bilang paunang suporta. Kung sa dulo ay hindi ninyo nagustuhan, pwede ninyong bawiin ang like. Kaya ngayon, opisyal na tinanggihan ng Israel ang tinatawag na peace plan ni Donald Trump para sa Gaza Strip na binuo ng tinatawag na Konseho ng Kapayapaan. Si Benjamin Netanyahu ngayong araw sa pagpupulong ng gobyerno ay naghayag ng sumusunod at ito ay isang sipi. Gusto kong linawin, tinatanggihan ng Israel ang dokumento na may 15 puntos. Narinig ko ang mga tao na nagsasabing, hindi niya naman ito sinabi. Kaya ngayon, sinasabi ko ito at inuulit ko. Mula IDF, ibig sabihin, ang hukbong sandatahan ng Israel ay hindi magwi-withdraw ng mga tropa mula sa Gaza hanggat hindi tunay na dinidisarmahan ng Hamas ang sarili nila at patuloy na pinipigilan ang mga banta sa ating mga puwersa at mamamayan. Sa tanong tungkol sa negosasyon sa mga Amerikano, sumagot si Netanyahu at sinabi niya, kasalukuyan naming pinag-uusapan ito kasama ang mga Amerikano. Mayroon silang mga ideya. Ang ilan sa mga ito ay katanggap-tanggap para sa amin at ang ilan ay hindi. Marunong kaming manindigan sa aming paninindigan sa mga isyong ito. At pagkatapos, si Netanyahu ay nagpatuloy pa. Sinabi niya ang isang pahayag na tuluyang sumira sa buong plano ni Donald Trump para sa Gaza Strip, CP. Habang ako ang punong ministro, walang malilikhang estadong Palestino, hindi sa Gaza, hindi rin sa West Bank. At pagkatapos, binanggit niya ang mga aksyong militar ng Israel sa Gaza at Lebanon, pati na rin ang mga pag-atake sa Iran noong mas maaga ngayong taon. Sinabi niya ang isang pahayag na naging pangunahing sipi ngayong araw. Pakinggan niyo lang mabuti. Sinabi ngayon ni Netanyahu at ito ang sipi. Sa kabila ng lahat na nagtuturo sa amin, ginagawa namin ang kinakailangan para sa seguridad ng Israel at kaya naming manindigan at patuloy na ipaglalaban ng aming paninindigan kahit laban sa aming pinakamalalapit na kaibigan kapag kinakailangan. Gaya ng naintindihan ninyo, ito ay direktang mensahe sa pinakamatalik na kaibigan na si Donald Trump na kung kinakailangan, kung may kailangang gawing para sa seguridad ng Israel, handa ang Israel na kumontra kahit sa sarili nitong pinakamatalik na kaibigan. Dito gusto ko magpadala ng malaking pagbate sa lahat ng nagsabi sa mga komento na si Alexei Pechi ay ganap na mali nung sinabi niya na sa pagitan ni Trump at Netanyahu ay talagang may matinding alitan. At kamakailan lang, nung katapusan ng Hulyo, nang bumisita si Netanyahu kay Trump, ramdam na ramdam ang lamig ng kanilang relasyon. Pero may ilang Israeli na tagamasid na nagsabi, hindi, ano ka ba, ito ay makasaysayan. Nagkasundo sila sa lahat, kontrolado ang lahat, si Netanyahu ay panalo at kung ano-ano pa.
O ayan, panalo nga raw, kontrolado raw. Kapag tinalakay na natin ito ng mas detalyado tungkol sa kung paano ang Konseho ng Kapayapaan ni Donald Trump ay sa totoo lang nagsasabi, oo, sige, iwan na lang natin sa Hamas ang mga armas nito at basta kunin na lang natin ang pangako nila na sigurado hindi na talaga sila muling aatake. At ang konteksto ng pagtanggi ni Netanyahu ay mahalaga dahil ipinapakita nito kung gaano kalayo ang pagkakaiba ng mga posisyon kumpara sa mga pampublikong pahayag ni Donald Trump. Noong katapusan ng Hulyo, inihayag ni Donald Trump ang tinawag niyang makasaysayang kasunduan para tiyakin ang pagdidisarma ng Hamas at lahat ng iba pang armadong grupo sa Gaza Strip. Isang buwan matapos niyang unang ianunsyo ang kasunduan sa tigil putukan sa pagitan ng Hamas at Israel sa pamamagitan ng pagmamamagitan ng Estados Unidos. Kasabay nito, sinabi ng Hamas na papayag lamang sila sa kasunduan kung ititigil ng Israel ang mga pag-atake sa Gaza at iuurong ang kanilang mga tropa sa tinatawag na dilaw na linya na itinakda ng kasunduan sa tigil putukan noong Oktubre. Sa ngayon, kontrolado ng mga puwersa ng Israel ang higit sa kalahati ng teritoryo ng Gaza Strip kabilang ang silangan at timog na bahagi. At ngayon, lumalabas na handa ang Estados Unidos ng Amerika na pagaanin ang mga pahayag ng kanilang mga hinihingi sa teroristang kilusang Hamas para lamang masimulan ang proseso ng muling pagbangon ng Gaza Strip. O sige, maari kong ipagpalagay, binibigyan diin ko, ipinagpapalagay ko na kay Donald Trump hindi naman talaga danon kahalaga ang seguridad ng Israel. Gusto lang talaga niyang magsimulang kumita agad ng pera sa muling pagbangon ng Gaza. Sinasabi niya, sige, ayusin na lang natin ang mga salita para lang matapos na ang usapan at makapagsimula na sa kitaan. Paalala lang, ang planong pangkapayapaan ni Donald Trump na inilabas noong Setyembre 2025 ay malinaw. Ang Gaza Strip ay gagawing demilitarisado at ang teroristang infrastruktura ay wawasakin. At lahat ng kagamitan para sa digmaan ay tuluyang aalisin sa operasyon. Ito ang mahalaga. Ang Artikulo 13 sa plano ni Donald Trump ay nagsasaad, CP. Lahat ng militar, teroristang at opensibong infrastruktura, kabilang ang mga lagusan at mga pasilidad sa paggawa ng armas, pakiusap pakinggan, ay wawasakin at hindi na muling itatayo. Sa Gaza Strip ay isasagawa ang proseso ng demilitarisasyon. Bilang dito ang tuluyang pagtanggal ng mga armas sa pamamagitan ng napagkasunduang pagsira o pagbaklas ng mga ito. Ito ang susi dito, pagsira o pagbaklas, ibig sabihin ay ganap na pagwasak. At bigla na lang ang Estados Unidos ng Amerika at ang mga tagapamagitan ay nagsimulang talakayin ang ibang bagay. Sa halip na pag-aalis, pagsira o pagbaklas ng arsenal ng Hamas, ang pinag-uusapan ay kung saan itatago ang mga armas ng Hamas at kung maaari ba itong ipasa sa ibang grupong Palestino. Ganito na lang, ang tanong kung saan ito itatago at kung maaari ba itong ipasa, sa tingin ko, hindi naman yun kapareho ng pagsira o pagbaklas. Sa palagay ko, ito ay usapin ng pagpapanatili ng mga armas na ito. Pinag-uusapan pa nga ang pagbibigay ng pahintulot sa mga miyembro ng Hamas na magmay-ari ng personal na armas. Ibig sabihin, pinag-uusapan kung papayagan ng bawat mandirigma ng Hamas na magtira ng sarili nilang otomatikong rifle. Parang ganun, para sigurado talaga. Pero sa simula, ang planong pangkapayapaan ni Donald Trump ay hindi naman naglalayong ilipat ang arsenal ng Hamas kahit saan. Ang pinag-uusapan ay ang tuluyang pagwasak nito. Ibig sabihin, pisikal na kinuha ang mga rocket launcher at pinagputol-putol bilang scrap metal. Kinuha at sinira ang mga otomatikong rifle. Ganito ang pisikal na ginawa, sinira ang mga lagusan, winasat ang mga lugar kung saan ginagawa ang mga armas na ito. Ganap na pagwasak ng mga ito. Pero ngayon, nagbago ng isip si Trump at sinasabi niya, pakinggan nyo, bakit hindi na lang natin itago sa kung saan man ang lahat ng armas na ito at tapos na ang problema. At dito ang tanong, paano nauwi ang pangakong ganap na pagdidisarma sa usapan kung saan itatago ang arsenal ng Hamas? Ang mga armas na nakaimbak sa mga bodega ay kaya pa rin gamitin, hindi mahalaga kung saan ito nakaimbak. Ang pampasabog na itinago sa bodega ngayon, pwede nang kunin bukas. Ang mga hindi pa nasisirang pabrika ng paggawa ng mga raketa ay maaaring magsimulang muli ng operasyon bukas. Ang mga lagusan, ganon din, ay maaaring magamit muli kung hindi pa sila pinasabog o tinabunan. Kasi ang problema ay palaging ang pag-access ng mga militante ng Hamas sa mga armas at hindi kung saan ito pisikal na nakatago doon.
Nakakatawa na ngayon ang konsehong ito ng kapayapaan ay nagsasabi na ang mga armas ay dapat lang itago at titiyakin daw na hindi ito maaabot ng Hamas ng ilang mga banyagang peacekeepers. Parang sila raw ang magbabantay sa mga armas na ito. Pero ang tanong, para saan? Bakit pa ito itatago kung ang layunin naman talaga ay hindi na muling magpaputok ang mga armas na ito? At dito, magbibigay ako ng isang sipi na nagpapatunay lang na ang konseho ng kapayapaan ni Donald Trump ay basta na lang pumayag sa mga kondisyon ng Hamas para mapabilis ang mga proseso. Hindi nagtagal, matapos mailathala ang bagong roadmap, isang mataas na opisyal ng Hamas, si Ghazi Hamed, ay nagsabi sa isang panayam sa Saudi TV channel na Al Arabiya ng mga sumunod at narito ang kanyang sinabi. Ang mga armas ay itatago, hindi ipapasa at ito ay nakadepende sa mga obligasyon ng Israel. Nakipagkasundo kami sa mga tagapamagitan tungkol sa pagtatago ng mga armas, hindi sa kanilang pagpasa. Ang aming pampolitika at sibikong papel sa Gaza ay nagpapatuloy, ibig sabihin nananatili ang Hamas. Hindi tinalikuran ng Hamas ang kanilang pambansang proyekto para sa pagbabalik ng mga lupain ng Palestina. Tinuturing namin ang kasalukuyang yugto bilang pambihira dahil sa mga obligasyon na kinakaharap ng Gaza Strip. Isinasaling ko ito sa simpleng pananalita. Bago pa man magsimula ang prosesong ito, diretsahang sinabi ni Ghazi Hamed, pakinggan ninyo, hindi namin balak talikuran ang aming mga ideya. Mananatili kami sa kapangyarihan at patuloy kaming makikipaglaban sa Israel. Sa ngayon, sige ganito na lang, okay kami. Magpapanggap kami na pumayag kami sa inyong mga kondisyon at pansamantala naming ipapasa ang mga armas na ito para itago muna. Hayaan nating manatili muna ito dito ng maayos. Sa ilang sandali, magpapanggap kaming banal at mabuti, ipapakita namin na pwede kaming kausap, pero pagkatapos, kukunin lang ulit namin ang mga armas na ito at magpapatuloy kami sa pakikipaglaban sa Israel. At ipapaalala ko na si Ghazi Hamed mismo ang nagsabi noon na uulitin pa ng Hamas ng ilang beses ang mga pangyayari noong ika-7 ng Oktubre. Sige, tuloy tayo. Isang linggo lang ang nakalipas matapos sina Trump at ang kanyang mga tagapamagitan, pati na rin ang mga bansang Arabo ay unang tinanggap ang plano bilang isang malaking tagumpay. Ang posisyon ni Netanyahu ay ganito na. Hindi pumirma ang Israel sa kasunduan kaya hindi nila balak i-withdraw ang mga sundalo mula Gaza hanggat hindi tuluyang nadidisarmahan ang Hamas. Ang Hamas naman ay humihiling ng pag-withdraw ng mga sundalong Israeli kapalit ng hindi pagwasat ng kanilang mga armas kundi simpleng pag-iimbak lang nito sa mga kahon. Pero ang hayagang hindi pagkakasundo ng Israel at Washington ay hindi lang tungkol sa Gaza, kundi mas malawak pa tungkol mismo sa Iran. Matapos ang balita ng pinuno ng pinagsamang komite ng mga Chief of Staff ng Estados Unidos, si General Dan Kane ay naghanap ng paraan upang makalabas sa digmaan laban sa Iran. At hindi siya naniniwala na makakatulong ang bagong kampanya ng pambobomba upang maisulong ang negosasyon sa Tehran. Sa Israel, nagsimula silang maghanda kinagabihan para sa posibilidad ng sariling aksyon laban sa Islamikong Republika ng Iran. Malinaw na ipinaabot ni General Kane sa mga tagapayo ni Pangulong Trump na kailangang makahanap ng paraan ang Washington para makalabas sa digmaan laban sa Iran dahil ang mga opsyon ng militar para sa paglala ng tunggalian na nasa mesa ngayon maaaring magdulot ng kabaliktarang resulta. At ang ideyang ito ay napag-usapan na kasama ang grupo ng mga tagapayo ni Trump, kabilang na si John Ratcliffe, ang pinuno ng CIA, ang kalihim ng estado na si Marco Rubio at ang vice-presidente na si J.D. Vance. At ayon kina Kane at iba pang miyembro ng gabinete ni Trump, hindi realistiko ang manalo gamit lang ang mga airstrike. Kaya isinasaalang-alang ang iba pang mga opsyon na tumutugma sa sariling pamantayan ng tagumpay ni Pangulong Trump. Halimbawa, simple lang na pag-alis sa digmaang ito habang inihahayag na nagwagi ang Estados Unidos ng Amerika kahit wala ng nuclear deal. Sa totoo lang, hindi na ito itinuturing na kinakailangan at napag-usapan na natin ito sa nakaraang episode. Sa huli, lumalabas na ang Israel sa mga araw na ito ay kumikilo sa dalawang direksyon ng sabay, salungat o lumilihis sa posisyon ng kanilang pangunahing kaalyado. Tinatanggihan niya ang planong Amerikano para sa Gaza at naghahanda para sa sariling aksyon laban sa Iran. Dahil nakikita niya ang pag-aatubili at mga panloob na kontradiksyon mismo sa Washington, dito na lang muna ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto niyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, lubos akong mapapasalamat. Maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.